Hi mga sisi love. May kukwento pala ako sa inyo. Nung nakaraan kasi sabi sa akin ni Ima. Kasi mahilig si Ima magkwento. Mahilig siyang magkwento. Sabi niya sa akin, yung mga kaibigan daw niya na nagmumua doon. Yung mua doon dito yung activity center ng mga matatanda. Kasi nagpupunta siya doon ng Sunday till Wednesday. Tapos, ang uwi niya alas 12, alauna, ganun. So, iba-ibang oras din. Tapos sabi niya sa akin, kasi di ba bago pa ako nandito. So syempre naiwan kami ng dalawa ng alaga ko sa bahay. Laging sinasabi nung mga kaibigan niya, bakit daw hindi maglagay ng CCTV yung si Ima sa bahay. Syempre dalawa lang kami ng alaga ko na naiiwan. Kasi di ba may mga case dito na nananakit, yung mga ganun na sinasaktan yung mga alaga. Mostly yun sa mga ang alaga ay solo. Kumbaga walang kasama sa bahay, sila lang dalawa ng mitapelit. Pag mga ganun kasi is naglalagay yung kalimitan, naglalagay ng mga secret camera yung mga yun. Tapos sinasabi niya yun sa akin, kinukwento niya sa akin. Alam mo pa, sinasabi ng mga kaibigan ko, bakit daw hindi ako maglagay ng CCTV nga? Sabi niya ganyan. Sinabi daw niya yun sa anak niya. Sabi ko naman, walang problema yun sa akin. Okay lang sa akin, sabi ko. Walang problema kasi mas pabor din naman yun sa akin. Basta yung mga private part lang ako ng kagaya ng CR, nung kwarto ko. Syempre, dapat wala yun. Sinabi daw niya yun sa anak. Sabi nung anak is hindi kailangan. Tapos alam niyo ba, ngayon ko lang din nalaman, sabi niya sa akin. Alam mo ba, Moriel, nung bago ka, sabi niya sa akin, nag-withdraw ako ng pera na 50,000 shekel daw. Ang laki noon sa pera dito. Ang laki dito sa pera natin pag kinonvert sa 15 pesos. Tapos sabi niya sa akin, iniwanan niya daw yun dun sa kwarto. Kumbaga parang ang ginawa niya ay parang pinainan niya ako, parang ganun. Hindi ko yun alam, nito ko lang yung nalaman. 4 na taon na ako dito mahigit. Nito ko lang nalaman. Sabi niya sa akin is, alam mo ba na nag-iwan ako sa kwarto ng 50,000 shekel daw? Sabi ko talaga? Sabi ko ganyan. So siguro para sa akin parang yung parang tinesting niya ako. Nilagay daw niya yun sa ilalim ng kama. Tapos nilagay niya sa dun sa, iniiba-iba niya daw yung pwesto Tinitingnan niya siguro. Ako naman, ayoko talaga, sabi ko sa kanya, hindi ko talaga pinapakailaman yung cabinet niya, yung damitan, ayoko, sabi ko. Sabi niya sa akin, bakit daw? Sabi ko kasi ayoko na kunwari may hinahanap ka tapos hindi mo makita. Syempre, tayong dalawa yung gumagalaw ng cabinet mo. Sa akin mo hahanapin, diba? Syempre, medyo nag-uulyanin na siya, matanda na siya. Sabi ko, ayoko nun. Kaya alam niya ba dito, kunwari nagtitiklop ako ng mga damit, yung damit niya, iniiwanan ko lang yung sa ibabaw ng kama niya. Kasi may isip pa siya hindi ko naman siya alaga. Ang alaga ko naman is yung asawa niya. So yun, sabi niya sa akin. Siguro yung trust niya sa akin ay tinan mo ang laki ng iniwanan niya pero pinainan niya ako ng 50,000 shekel. Pag nakakita nga ako ng 10 piso, 5 piso, agurot, yung parang sentimo sa kanila, nilalagay ko yun doon sa ibabaw ng cabinet niya. Hindi ko yung pinapakailaman. So sabi ko, talaga gumaganon lang ako sa kanya. So, pinainan niya ako. Kaya yun siguro yung trust niya sa akin talaga is iba. Kaya yun, sa mga kapwa ko OFW dyan na ang trabaho ay sa bahay. So, yun, mahirap din i-earn yung trust ng ating mga employer. Pinapainan niya talaga tayo, diba? So, nito ko lang yun nalaman na ikwento niya sa akin kasi si Ima is mahilig magkwento. Kinukwento niya basta mahilig siya magkwento sa akin. Yung mga asawa ng anak niya, yung mga ugali na ayaw, yung mga ganun. Pero hindi siya nangingialam. Ang sarap niya maging biyenan. Kumbaga, kahit na may maling ginagawa yung mga yung mga asawa ng anak niya is hindi niya sinasabi sa anak niya. Kumbaga sa kanya lang sinasabi ganun. Siguro gusto niya lang yung makipagkwentuhan. Sobrang bait ni Ima. As in sobra. Anak yung turing niya sa akin. Kunwari pag sinabi kong masama yung pakiramdam ko, sabi niya sa akin, may gamot ako dito, yun Advil. Binibigyan niya ako ng Advil. So, yun lang. Kwento ko lang. Share ko lang na lang ako kasi pinainan niya pala ako. Dito ko lang yun nalaman nung last week. Kinuwento niya sa akin. Kasi lagi daw sinasabi ng mga friend niya na ba't daw hindi daw siya nagkakabit ng CCTV. Pero sinabi niya yun sa kanyang mga anak. Ayaw din ng anak niya. Kasi parang hindi daw maganda na may nanonood yung ganun. Yung parang hindi maganda na naglalakad kami, nanonood sa'yo, parang gano'n, ayaw daw niya. So, yun lang. Kaya, thankful din ako, diba? So, yun lang din. Yun lang. Share ko lang.